my gosh, hindi naman halatang ang dami kong kinain sa Korea, di ba? Makikita mo, di ba? Medyo lumusog-lusog yung pisngi ko. Pero please po, abangan nyo ha, may part 2 yan. Mas marami pa po kaming kinain at pinuntahan dun sa part 2. Pero ngayon, dahil maski po kami dito sa bahay, nagke-crave ng mga Korean foods, let's make kimchi cooked 3 ways. Hindi na po ako gumawa ng kimchi ha. Pero dati may video po ako mga 2 or 3 years ago when I made easy kimchi. And soon, sige, gumawa ulit tayo ng one from scratch, yung mas authentic. But this one, binili ko to sa Korean store. Ay, makikita mo po, this kimchi is yung buo talagang napa-cabbage. Tinanggal lang yung dulo. Ayan, magkano bili mo dito? 130 o 130 pesos lang and masarap siya ha. So good. O sige na, bago maging mukbang video to. Anyway, I would suggest that you buy yung kimchi na ganito, yung buo, and then you just cut it like that. Okay? Cut mo lang na ganyan. And it's normal na makikita mo medyo lilipat ko dito kasi minsan pag ginugupit ko, nababasag po yung container. It's normal na may makikita ka mga bula-bula. Kasi this is fermented vegetable. Simulan natin with kimchi fried rice and gagawa tayo ng kimchi fried rice roll. And gumawa din tayo ng kimchi stew. Magugulat ka po kung ganong kadali ito. Actually, as you can see, wala pong recipe kasi talagang sobrang dali. Ganito lang. Alam ko before, kasi may kimchi fried rice recipe na po akong na-share. Pero ito, you'll be shocked on how simple it is. It's literally just the kimchi, the rice, and a little bit of sesame oil. So I get my kimchi. Lagay natin dyan. Ayan, kalahati. So kung 130 pesos ang bili mo dito, itong kalahating to, 65 pesos. Saan mo nga binili to? Tapat ng Paseo de Santa Rosa sa may south, pero hindi dun sa isa, di ba? Hindi dun sa nasa main road. Papasok ka pa dun sa medyo loob. Anong landmark niya? Katabi ng BDO. Nako, we forgot the name. Kasi mas masarap to kaysa dun sa isa kong binibilhan. Tsaka mas mura pa. You need to cut it para talaga ma-infuse niya yung rice. And syempre, nagsaing na ako ng Japanese rice dito sa aking Zori Jushi. O ito ha, hindi sponsored to. Pero kung bibili ka talaga ng rice cooker, mag-invest ka na po dito sa Zori Jushi. Kasi talagang, ewan ko ha, favorite na favorite ko yan. Ayan, ganyan lang. And then, ayan na yung kimchi fried rice mo. Alam ko, sasabihin nyo, parang nang uto lang ako dito sa recipe video na to. Kaya nga po ito ay base. Gagawa ako ng kimchi fried rice roll. Ay kasi 3 restaurants na kinainan namin, ganito lang yung kimchi fried rice nila. Yung isa nga, alaminit pa, dun mismo sa harap namin niluto. Parang sabi ko sa kapatid ko, alam mo, for so long, pinapahirapan ko yung sarili ko kung ano-ano pang nilalagay ko sa kimchi fried rice. Pero ganyan lang pala talaga, just kimchi and rice. And then you just cook it like that. Splash of sesame oil. O, diba? Sarado pa yung sesame oil ko.
Okay? And what you want to do now is, turn off the flame. If you want to eat it like this, may fried chicken ka. May video po tayo ng Korean fried chicken or dakgangjong. Watch that if you're craving for Korean fried chicken. Patayin mo na yung apoy. And then, gawin na natin yung egg roll kung saan natin ibabalot yan. Meron ako ditong non-stick pan na square. And meron din ako ditong eggs. Just around 3 to 4 eggs. I-preheat na natin to. And then I'm going to beat the eggs. I season this with some salt and pepper. Actually, wag na. Ito na lang ang ilalagay ko. Ano nga tawag ko dito? Togarashi. Diba napaisip ako, togarashi, kasi hindi naman po sa pinagpalit ko na ang Japan sa Korea. Ano mo togarashi? Mas love ko pa din ang Japan. Kasi syempre, 5 years ang binigay nilang visa sa akin. Consistent yun. Tampo ko sa Korean Embassy. 3 months lang ang binigay sa akin. Kaya dapat nga mag-cherry blossom kami sa Korea. Tinatamad kami kumuha ng visa. So, sa Japan na lang ulit. Diba? Chumika pa. A little bit of oil. And you don't want your pan too hot. Kaya makikita mo yung apoy natin. Medium lang. And then, you just get your heat-proof brush. Ay, matutuwa ka dito. Kung may mga parties ka, bonggang-bongga to. You put your egg. And then you just shake it like that. And then, ilagay mo yung apoy sa pinakamahina. You just want this to turn dry. Hanggang maluto siya. And then, habang hinihintay ko yung maluto, kukunin ko na yung aking cling wrap. Diba po, meron po ba kayong malaking cling wrap sa bahay? Eh kung wala, diba? O, di ang gagawin natin, mag-i-improvise po tayo. Itong dalawang maliit na cling wrap, pagtatabihin po natin yan. Ay, matutuwa ka talaga dito. Trust me. Ayan o, so nag-dry na siya. And then, pag nag-dry na, you just give it a nice sear. Lakasan mo yung apoy just to make sure na yung ilalim niya ay mabilis mong matanggal from the pan. Okay, and silipin mo din. Mukha bang mabilis mo siyang matatanggal? I love it. Ah, diba, Shiniko, mabilis ka matatanggal. And idiretso mo na sa iyong cling wrap and palamigin mo lang saglit. Mga 2 minutes kasi baka magkapasuan po tayo. Okay, so ayan, pinalamig muna natin ng konti para hindi tayo mapaso. And then this is what I'm going to do. Look, lalagyan ko to ng kimchi fried rice. Okay, perfect itong pambaon ng mga junakis. Hindi po ito masyadong maanghang ha, trust me. And nagprito pala ako ng konting spam dyan kasi na-realize ko parang ang lungkot naman no kung medyo kimchi lang ang nakalagay. Sarap din yung may spam or may meat. Baka magalit po sa akin yung mga vegetarian ha. Hindi naman po. Kung vegetarian ka, vegan, pwede na po. Ito, vegetarian pala kasi may itlog. Okay na po ito. Hindi naman po kasi ako pwede magpanggap na hindi ako kumakain ng karne. Diyos ko. Ang tatay ko po nagtitinda ng baboy dati, ng karne. Para naman masyadong hipokrita ako kung hindi ako maglalagay ng karne. Diba? Ayan, ganyan mo lang. And then, you just want to season it with more togarashi para medyo tasty talaga. Season it like that. And then, I'm just going to put some spam.
lang dyan sa gitna. Yan, nasa sayo kung gusto mong damihan. And crispy seaweed. O, nabili ko lang sa Korean store. And then, eto na. I-roll mo na yan. So, using your, teka, dapat pala dito ko po nilagay itong spam. Sa may bandang taas. I-roll mo na yan using your cling wrap. Ayan. I-roll mo lang. Just like as you would roll your sushi. Naku, natunaw yung cling wrap ko dito sa may bandang ilalim, but that's okay. Okay. And then what you're going to do here is isi-seal mo yan like an embutido. And then, pag ready na, nandiyan ang mga bisita mo, o edi, mag-rolyo ka pa. Magro-rolyo pa po ako ng isa. Pasensyahan nyo na po yung kahon ng cling wrap namin. Ganyan lang po ang nakayanan. Hopefully, this one, hindi na ganun ka, hindi na malulusaw. Kasi napalamig ko na po ng konti. Some rice. Alright. So ito, pinapalamig ko lang yan totally and then we're going to slice it. Gumawa naman tayo ng kimchi stew. Meron ako ditong soft tofu. I just got this from the grocery store. Just put it there. Soft tofu. And then here I have some nice mushrooms. Fresh mushrooms that we've washed. And nagpapakulo ako ng tubig. So in this water, ilalagay ko na yung natira nating kimchi. Baka kulang pa yan. So marami kong kimchi sa ref. More kimchi. Actually, yan po ay malasa na. Pero mas bibigyan pa natin ng linamnam. Usod ko nga to. Teka. Halo-halo na ang aking station. And then, you just put some mushrooms. And pag natabangan ka dyan, titikman natin yan pag kumulo. Kung matabang, lalagyan lang natin ng konting mushroom or chicken powder. And I'm going to put the tofu, leeks, and then that's it. But as expected, medyo matabang. Just going to put some chicken powder. Or chicken bouillon paste.
This one is, made in Switzerland. Ito po ang ginagamit ko ngayong parang chicken powder kasi mas natural. Unlike the brands that we can buy from local grocery stores. Ito lasang natural talaga. And then, I'm going to put the tofu now. Ihuhuli ko na lang yung tofu. Just cut it into cubes. Ipatong mo lang dyan na ganyan. We have here some leeks. Hindi ko na sinasama itong medyo dry na ang itsura. Ganyan. Pagka ready to serve na ako nito, I'm going to put the leeks. Just be careful when you stir it para ang tofu hindi nagdudurog-durog. This is ready. Ayaw ko naman na labog siya. Ba't ko ba iuurong may lulutuin pa ba ako? Wala na. As you can see here, nagsalin ako dito nung natirang kimchi fried rice. I'm going to put some cheese on top. This is just cheddar cheese. And then, i-grill ko siya sa oven para matunaw yung cheese. And then next, titikman na natin lahat yan. Hihiwain ko to and let's taste everything, di ba? Super delicious by using kimchi and ingredients that some of you already have in your ref, in the pantry. Bongga. Let's try to cut this. The dulo is always yours. Eto kasi medyo maluwag tong isang to, gawa ng yung nabutas yung cling wrap. Good. Oh, diba? Look how nice is that. Pagka may party ka, bilib na bilib sa'yo ang mga visitors. Pero alam mo ako, naniniwala ako, na kailangan, ang una mong mapabilib ay ang sarili mo. Hindi yung mga bisita. Ay naku po, hindi ako bumibilib sa sarili ko ngayon. Kasi hindi pantay-pantay yung hiwa ko. Diba? Itong dulo is always yours. Okay. Look at that. Diba? You just garnish it with leeks and put a splash of sesame oil. Pwede mo ding lagyan ng seaweeds. Oh, yan na mismo yun. How we plate it is, ito nabili ko lang to sa Korean store. Itong ganito mga plates. Mas mataba kasi yung gawa ko dito sa isa kaysa dun sa and then how to garnish this? You can put also leeks or pwedeng ito na lang lagay natin siya. Just put that on top. Okay, I'm just finishing the garnish. Talagyan mo lang ng konting kimchi din yan dyan. And then, I have here gochujang. Of course, on the side. Kung gusto lang ng may added na ano, pero normally, di ba, nilalagay ito dito sa ganito. Di ba, may kimchi, may, kung gusto mo lang naman, ng may additional na eme.
O, tapos meron din po ako nung ganito. Binili ko lang din sa Korean store. O, diba? Isn't it bongacious? And then this one, para mas masarap at mas mabango, you can put a splash of sesame oil. Okay. And this one, you just garnish it with more chopped leeks on top. So, tikman na natin ang ating mga niluto. Super daling gawin, pero makikita mo super bongga. Masarap yan, syempre may fried chicken. Korean style fried chicken, so gumawa ka din. Okay, let's taste. Uunahin ko to bago mag-set yung cheese. Look at this. Oh my gosh. Diba? Teka, kukuha ko ng platito para i-share ko to mamaya. Ang sarap po nito. Kasi yung cheese adds creaminess to the fried rice. Ay, nako. How I wish may fried chicken. Kaso lang naituro ko na kasi yung fried chicken, pero I wish may fried chicken na kung pwedeng hiklatin dyan sa isang tabi. And then this is the tofu stew. Tikman natin yung sabaw. Bongga. Kasi habang nagsisimmer po yan, yung umami coming from the mushrooms, kumakapit talaga dun sa sabaw. Sarap. Now with the tofu. I love it. At syempre, eto natitikman ko ha. Papaubaya ko na sa bisita ko mamaya ito. For this one, I like to eat it with more kimchi on the side and more gochujang. Inimbento ko lang po ito ha. Wala po ako nakain ganito sa Korea, tong parang egg roll. Oh my God. Ang sarap. So what if hindi ka mahilig sa kimchi? Makukuha ka pa din mga techniques dyan, katulad nitong egg roll na to. Nako. So good. I got the idea nitong egg roll from a friend that I follow on Instagram. I think she's on a keto diet. Ang ginawa niya dun sa lumpiang sariwa, instead of doing the crepe, the classic crepe recipe na may harina, pure omelette ang ginawa niya. O, diba? Super bongga. So, what are you waiting for? Gumawa ka na, and please don't forget to tag me sa iyong finished product because gusto kong makita kung gano'ng kabongga ang mga niluto mo. I'll see you soon.